Ang napansin ko po kasi sa kanya is maliwanag yung doon sa sagot ng DBM kung saan niya hinugot doon sa GAA yung kanyang paliwanag. Yung pong kritisismo po naman ninyo doon sa paggamit nila ng pondo insofar as the confidential and the contingent funds are concerned, saan naman po ninyo hinugot yun? Saan po nakasulat yon sa GAA? Parang hindi ko masyadong mag-gets yung tanong, no? Doon po sige po, ulitin ko po. Kasi po yung sulat po ng DBM, nakita ko po siya. At ang paliwanag niya, yung pinaliwanag niya doon, yung punto niya, yung parang pinakasagot niya sa kritisismo, maliwanag doon kung saan niya hinugot doon sa GAA, kung ano yung mga parte ng GAA, kung saan niya ibinase yung kanyang mga paliwanag. Ang tanong ko naman po sa inyo, yung pong inyong kritisismo, yung inyong paliwanag doon sa panig po ninyo, saan naman po nakasulat yan sa GAA? Doon sa sinasabi natin na yung if you are talking of 125 million na ginawang confidential fund ng Office of the Vice President, nakita natin yung sa document, no, yung pagpapaliwanag natin na maliwanag na yung mula sa DBM, yung SARO, na meron talaga yung nirelease ang DBM na SARO na may kaugnayan. Actually, 221,424 yan, 424,000. So, bilang... Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM sa sulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So, yes, maliwanag doon sa sulat ng DBM na yun yung kino-quote nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon. Saan naman po nakabase yung inyong pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? Well, RG, siguro kung nasusundan mo, no, yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingency fund, contingent fund na 7 billion, dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng hindi ko po yun kontra. Ang tanong ko po ay saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng paggamit ng contingent fund? Mali dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Well, siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagtatransferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Pero hindi po yun. Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng DBM doon sa reference po ninyo kasi. Kasi hindi pa namin kasi nababasa, no, thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng DBM. Doon kay kay chairman ko. So maganda siguro ay mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based dun sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi wala pa akong sinasabing ganun. Gusto ko lang makita kung saan nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon. So nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA. May nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Nandun yung guidelines. Kasi gusto ko lang po sanang makita. Okay.
hanapin pa natin yung ano no, hanapin pa Sige po, natin kahit yung po follow na lang po yun para I can go to my next question.